mapagpalang umaga po mga kapatid. Ang ating debosyon sa umagang ito ay matatagpuan sa Mateo 26:37 to 39. Sa 37 po, ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. 39. Tumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sa ating debosyon ngayong araw mga kapatid, ito ay tungkol sa panalangin ni Jesus sa Getsemani. At sa ating passage ngayon, binibigyang diin rito ang panalangin. Tayo ba mga kapatid, paano ba tayo manalangin? Paano ba tayo makipag-usap sa ating Panginoon? At sa devotion natin ngayon, sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba nananalangin ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin ang verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Napakalinaw mga kapatid sa ating nabasa. Sa pananalangin ni Jesus, siya ay buong pusong nagpapakumbaba. Ang sabi ni Jesus, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. The way na nakikiusap ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng panalangin, sinabi niya na ang kalooban pa rin ng Ama ang mangyari. Sapagkat alam ni Jesus na may plano at may purpose ang Ama kung bakit nararanasan ni Jesus ang hirap, ang kalungkutan, ang pang-uusig at ang kanyang kamatayan. Ito ay upang maisakatuparan ang nasusulat. Nawa mga kapatid, sa ating debosyon ngayon ay nagkaroon tayo ng encouragement na sa ating pananalangin, ang kalooban niya ang mangyari sapagkat mas maganda ang plano ng ating Panginoon kaysa sa mga plano natin. Minsan, hindi nangyayari ang mga hinihiling natin, ang mga panalangin natin, bagkus ay meron mas magandang time at may mas magandang purpose ang Lord kung bakit hindi yun binibigay sa atin kaagad. Kaya, mga kapatid, nawa ay magkaroon tayo ng pusong handang magpagamit sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagtitiis upang kalooban niya ang mangyari. Maraming salamat po mga kapatid, and God bless us all.